Department of Energy. Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Sec, Yes, good morning. hindi ko siya nakikita. Ba't hindi ko nakikita? Ayan, yan. Hi, Sec, good morning. Sec, makikibalita lang kami. Paano po na, I understand may meeting ulit kayo kahapon with the oil companies. Ano po? Anong napagkasunduan, Secretary? Well, pinag-uusapan namin kumusta namin kung kumusta yung mga stocks, kung yung parating pa na or nakaka-order ba sila pa for the future, ano. So iba-iba yung mga pero they assured us that the stocks that they ordered are en route already, nakalabas na valid dun sa nakaalis na kung saan siya galing. And then we also talked about the staggering of prices and staggering of the increases and as well as the discounts. No? So mukhang amenable naman sila. And this is a voluntary thing that they do kasi medyo may losses yan kung gagawin nilang staggering. But traditionally, they have always responded positively naman. Paano yun, Sec, pag medyo malaki? Kagaya niyan, as of the first 3 days, lalo pa pong lumobo ang increase sa world market, Secretary. I wonder paano nyo uutay-utayin? Pag-uusapan pa yan, next week pa naman yung mga application. Ngayon, Alvin, this week, pareho pa rin tayo until the Monday next week. Ano? So pagka next week, tsaka na lang mag-apply yung staggering. So, we will determine by the weekend kasi kailangan namin ng 5 days run yung simulation kung magkano yung estimated increase. So, we will also announce by then kung ano yung kailan yung increase at magkano. Opo. Ngayon, may nakita akong video sa social media, Secretary. Sa Thailand ata yun. Yung ang haba-haba po ng pila. Kasi para nag-anunsyo yung gobyerno nila na hanggang, para 60 days ba o 50 days yung kanilang supply. Ang tanong ko po sa inyo ay, kailangan na bang mag-imbak as of this time yung ating mga kababayan? Kung tumagal, humaba halimbawa ng 2 buwan itong giyera, yung supply natin, ilan ba ikamo? Isa hanggang 2 buwan lang din, di ho ba? Alvin, hindi naman kailangan kasi pag ginawa natin yan, lalo na talagang madidistort yung market. Ano? So, masisira yung buong system natin at baka biglang, imbis na 2 months, 1 month na lang. Ano? So, huwag tayo magpanik kasi mula nung kahapon, ina-assess namin kung ano yung sitwasyon internationally. And wala namang problema. As far as I understand, Alvin, is that the supply is not issue. It's a matter of price. No? So, meaning, may ibang traders na ayaw pang magbenta kasi naghihintay. International to, hindi to. Opo. So nag-observe pa sila ng market kung ano mangyayari. So, they're waiting for the price. I guess, when is the best time to sell for them? And also, nag-i-increase din yung shipping cost and insurance. So, things like that, kaya on observation mode lang yung international industry. But the supply is there. It's a matter of how much are you willing to buy. Opo. So, paano po ba yung suggestion? I don't know kung naulinigan mo rin kanina yung suggestion nung sa TNVS na sana tanggalin yung excise. Malaking bagay din po pag natanggal po yun. Pero ang tanong siguro, gaano siya kadali gawin? Kasi it will take some legislation to do that, hindi ho ba? Yes, hopefully if they come into an agreement kung anong at madebate nila, I think if they ask it to be certified urgent, it can be done in 3 days, di ba? Yung mga tulad ng mga iba nating mga batas. Opo. So magkano bang mababawas sa presyo kapag tinanggal yung excise tax na yan, Secretary? Excise tax, I think hindi sa 6 pesos, Alvin, kung tatanggalin siya. And VAT is, magkano ba yun? 12%. 12%. Pati ba VAT, Secretary, planong tanggalin? Ang in-announce ni Presidente the other day was just excise tax.
Kaya nga, so excise tax tayo sa 6 na piso sa diesel, 10 piso po yan sa gasolina at 3 piso sa kerosene. Ibig sabihin yan, direkta mismo ang mababawas per liter kapag tinanggal natin? Ang excise kasi by the volume, no? Tama. So per liter siya, hindi siya by percent. Ama yun. So, ganun din po kalaki. Halimbawa, ang excise tax natin, 10 pesos. Ano po? 10 pesos din ang mababawas sa pumps. Opo. Wow. Ganun yung kalalabasan Wow, niya. malaking bagay din yun ha. Kung totoo nga na, ang problema ko kasi, magbi-break din po yung both houses. Baka ikako Oo. hindi umabot. Oo, medyo bad timing tong gera na to, ano? Oh. But it's an emergency just in case. We'll observe the rest of the week kung ano ba talaga yung trend. Kasi sabi ni Trump, di ba, the very most is 4 weeks. Pero umiiba everyday yung declarations nila. So, kaya nga sabi ko, we'll expect the worst situation and let's prepare for that. So, yun po ginagawa ng DOE ngayon, and that's the instruction of the President. Opo. Secretary, ano po ba ang magandang mga energy saving measures? Kasi nagbanggit na yung 4-day work week. May nagsuggest na ng ganun para makatipid sa kuryente, sa fuel, pati na rin sa sa public transport, yung pamasahe. Ano po? Ano bang maganda? Okay ba sa inyo yung 4-day work week? Yung 4-day work week, kahapon diniscuss namin at inaral namin, there's around about 14-15% savings din, ha. Malaki din yung savings. An aggregate na yan, assuming that you use your electricity at home also, and then sa office nyo, wala, no? Aggregate nyo na, neto nyo na, including, pati, hindi pa nga included yun yung fuel, Alvin. So it saves you electricity also in general. Marami pa namang pwedeng, kahit sa mga kotse natin, pwede tayo mag-save. Ipaayos nyo, maintain nyo palaging ang kotse ninyo, huwag naman sobra-sobra yung aircon lamig, no? So, there are many ways na makakasave tayo, especially yung carpooling na yun. That's a huge help talaga sa atin. Ano po yung Are you pushing for the 4-day work week? Kasali ka ba sa mga nagpupush nun? Wala po akong na-announce pa. Pero according to our data, kung tanungin niyo yung DOE, it's around 14%. Okay. So, as our analytics would say, na it makes sense kung gusto nating mag-save. Alam ko na, naalala ko na ngayon, si Gatchalian pala. Si Senator Sherwin Gatchalian ang nag-bring up pala niyan. Kung pwede nating gawin. Pansamantala lang naman habang kailangan po nating magtipid. Although yung pagtitipid, dapat hindi yan tuwing emergencies lang, ha, Secretary? Dapat that's the way of life. It's Alvin, parang COVID dati na it changed some of our and make us better citizens, And so I think the way what is happening now, yun din, it reminds us na tipid tayo sa fuel, tipid tayo sa sa electricity, so that not only for the country, pero yung sarili natin, babawas yung bill mo. Ama, ngayon, last na lang po, ano po ang mensahe ninyo sa mga consumer? Meralco has also announced na baka ang susunod namang maapektuhan ay ang kuryente. Siyempre, ang fuel po ng planta ng kakontrata ng Meralco, natural gas, na ang presyo pala ay peg din sa international market kahit galing sa Malampaya. Ay, naku, ano ba, di apektado rin? It will not increase as much ang Malampaya, no? Ang problema lang talaga is natural gas, which mainly comes from Qatar. Hindi na mag-export si Qatar for the meantime due to force majeure. So ang nakita namin kahapon, nagdoble na yung presyo niya. So we're trying to find alternatives. But true enough, it's not just natural gas. Ang iba pang mga fuel umaakit din. Even coal. Yeah. And ang pinaka-importante na increase, Alvin, is transportation talaga. Because now there's more risk in transporting. It's more expensive, and then the insurance is more expensive also. So talagang, temporary lang to, pero masakit to yung epekto ng gera ng Middle East. So kailangan na ba namin i-prepare yung budget po namin para sa kuryente sa mga susunod na buwan, Secretary? To prepare, and also
be conscious talaga of savings, because just the mere fact of increasing your temperature ng aircon mo to around 24% from 18 to 24, mga 20% din yung savings mo dyan. So there are many ways that we can save. It's good for the country, it's good for the environment, and sa bulsa mo. Sige. Ay, pansamantala na naman po. O pagtiyaga muna natin, wala tayong magawa, ano. Secretary, Yeah. mabuhay po kayo, ha. Maraming salamat, ha. It's beyond our control, so tulong-tulong lang talaga tayo. Thank Teka you. muna, sorry. Kailangan ko pala isingit. Ano bang datos mo dyan? Tulungan mo naman ako. Yung nakuha kong datos, 28 na sa kerosene. 3 Ay, days. Huwag naman tayong excited, baka bumaba or umakyat pa yan. Hindi, tama yun. Kasi Yesterday, I think it was around $83, no? So umakyat talaga siya. So pero as of 82. Kumpara mo naman siya the day before, parang doon na siya, hindi na siya umakyat masyado eh. So we're hoping, dasal talaga namin na sana na mag-adjust na yung presyo downwards, kasi tama ka naman, it's nerve-wracking to watch the prices go up, but it seems like every end of the day it settles to not as high as the highest of the day, no. So Okay, sige. Magdasal na lang tayo na lalo bumaba. Thank you. Sec, pa-message Thank you. naman ako niyan, ha. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Si Energy Secretary Sharon Carin.